magandang umaga, Joel at Weng. Mhm. Alam nyo, ito nararamdaman ko po kasi nung Sabado, Hmm. 4 hours kami, Weng. Aray ko, Nawalan. ang init. Sabi ko nga, rotational brownout ba ito? Kasi nung unang nag-brownout, na nagkaroon ng rotational brownout, Oo. mga 2 oras na, isa't kalahating Yes. oras hanggang 2 oras. Pero ito, 4 na oras. Malala na. Delikado, Weng, pag nagkaka-brownout Oo. Nagpupunta ka sa mall para magpalamig. Gumagastos ka. Gumagastos ka ngayon. Diyos ko. Attorney Juan, ano ba ang problema? Kanino ba ang problema? Nasaan Yes. ba ang problema ng problema ho natin sa Kuryente. brownout po ngayon? Ngayon, alam naman natin na sa tuwing umiinit ang panahon, tumataas ang demand at mangangailangan ng karagdagang supply. Nung nangyari noong May 13, nagkasabay-sabay ang mga pangyayari. Una, nagkaroon nga nung mga linya, yung dalawang malaking linya ng NGCP. Ito ay nag-out. Tapos ay dahil dito, may mga plantang hindi makapag-supply. Malalaki pa naman din ito. Pero bago pa nangyari ito, may mga planta na naka-outage. Hindi natin malamang kadahilanan kasi meron dito hindi talaga naka-schedule yung pagkaka-out nila, yung pagkakasira. Kaya nakadagdag pa yon. Pataas yung demand. Noong May 13, nakita natin na napakataas nung peak. At sinundan pa to noong May 14, May 15 at pataas ng pataas yung peak. Tapos yung planta na naapektuhan noong pagkasira ng linya, bagamat na-restore na nga, tama na na-restore yung linya, pero yung planta naman ay hindi kaagad nakapag-online. So titingnan din natin kung anong nangyari dito sa mga plantang ito, bakit hindi sila kaagad napatakbo. At titingnan din dapat yung iba pang mga planta kasi may mga planta pa rin na nakapag-out kahit hindi sila affected nung linya na nag-outage. Ito yung mga nasa ibang parte, ibang bahagi ng Luzon na hindi rin nakatakbo. So nakadagdag pa yan sa kakulangan ng supply samantalang mataas yung demand. Kaya pahaba ng pahaba nga yung kinakailangang load dropping nang sa ganon ay masustain yung operasyon ng entire grid. Kasi kung mataas yung demand tapos hindi mo babawasan yan through the rotational blackouts na ini-schedule, magda-down yung buong system. So ngayon, mahirap sabihin kung nasaan ba talaga, nasaan ang sisi at sino ang may kasalanan o lahat ba talaga nagkaroon ng partisipasyon dito sa pangyayari. Hindi lang yung mga stakeholders natin. Siguro isipin natin na hindi naman ito ngayon lang nangyari. Taon-taon tuwing summer nagkakaroon nga ng ganitong mga pangyayari. Ito ay inaasahan pero ito ay parang hindi nasusolusyonan. Kaya nasaan ba ang parte naman namin sa regulator dahil ang pagkakaalam natin yung ating mga approval ng mga ipinapile sa regulator ay kakailanganin ng ating mga namumuhunan. Kaya unti-unti naman ay ina-action na natin yung mga lahat ng nakapending sa atin, yung mga capex ng NGCP, yung mga power supply agreements, nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang pamumuhunan sa karagdagang supply at the same time, kakailanganin din natin ng bigyan ng kakayahan yung NGCP para nang sa ganon ay ma-operate niya efficiently yung kanyang grid at babantayan din ang kanyang operasyon, aktual na operasyon, kung talagang sumusunod siya doon sa mga standards at hindi siya nagkukulang sa kanyang pag-maintain ng kanyang mga pasilidad. Chairman, kayo na rin na nagsabi, taon-taon nangyayari ito eh. Pero bakit taon-taon hindi po nasusolusyonan? Yun, I guess yun ang pinakapangunahing tanong ng taong bayan ngayon eh. Nandiyan ang ERC, nandiyan ang DOE. So tinanong ko rin sa NGCP ano Sabado, Joel na kaninong poder ang pagbantay at pagsiguro na lahat ng mga planta ay gumagana. Sabi DOE at ERC, ay kung taon-taon po na nangyayari, bakit hindi natin nasusolusyonan yon, Chairman? Oo nga, dapat nga talaga ay magkaroon ng pangkalahatang pag-uusap tungkol dito sa taon-taong problema na ito. Kung supply ang problema o kaya ang maintenance ng mga linya, kinakailangan ay upuan kung paano mararagdagan ang supply na ito o kaya naman ay paano
mai-incentivize ang ating distribution utilities at ang transmission na maayusin ang kanilang operasyon. Sa panig naman ng ERC, alam natin ang mandato natin na Oh, tingnan yung oo. kanilang operasyon at bigyan sila ng kakayahan sa pamamagitan ng mga rate approvals para sa transmission at distribution rates. Bigyan sila ng kakayahan upang makapag-operate efficiently. Kailangan At ito na nga ang ginagawa ng komisyon ngayon. Kailangan pa po ba silang i-incentivize para ayusin ang kanilang trabaho, ang kanilang serbisyo, Chairman? 'Di ba ano 'yon? Kasama 'yun doon sa kanilang kontrata sa publiko kasi sa taas po na singil sa kuryente ngayon. Parang nagdedemand ang tao na maayos sa serbisyo at I think katama lang po 'yun, Chairman. Oo, tama. Ang ibig kong ipakahulugan ng incentivize is yung bigyan mo sila ng tamang taripa. Mhm. At ito ay magagawa mo lang kung talagang regular na dumadalo yung mga rate setting na Mhm. itinakda ng ating ng ERC. Ibig sabihin nasa oras, nasa kanyang timing yung pag-aaproba ng mga taripa ng ating transmission operator kasama na rin yung mga distribution utility. At Mhm. ito na nga ang sinisimulang gawin ng ERC na hindi nahuhuli yung pag-aproba ng rates niya. Nang sa ganun ay tamang nakakapag-operate ang ating mga regulated entities. May paliwanag na po ba yung napakaraming mga planta na biglang unscheduled yung kanilang outage? Nagkasabay-sabay. O nasa parang na 30 Parang to 20 to 30 yata yung mga plantang nawala for a time. Ang dating sa Chairman, akin, Weng, nagkakindatan lang sila eh. Oo, to parang Nagkakindatan. hindi malayo yun. Chairman. Oo, yun nga ang ating gagawin at ipagpapaliwanag silang lahat. Lahat naman ng mga generation companies na nag-outage, meron silang reportorial requirement. Mhm. Kinakailangan talaga na kapag ka nangyari ang ganong outage nila na hindi inaasahan, kinakailangan na ipagbigay alam kaagad nila sa komisyon. Ngayon, lalaliman pa ng komisyon kasi maaaring ang reportorya lang ay binigay lang kung ito yung dahil sa ganitong nangyari, ganitong naging depekto, ganitong naging sira. Pero kakailanganin pag-aralan din ng komisyon at ito na nga ang isasagawa pa ng komisyon. Meron po ba Alright. napaparusahan sa mga yan? Yung mga Oo, biglang meron unscheduled? naman. Yung mga hindi nakakasunod kasi doon sa performance standards na itinakda ng komisyon, Mm-mm. yung number of outages o yung haba ng outages na pwede lang nilang gawin sa isang taon, sa loob ng isang taon, ito ay ating ini-enforce naman. Anong parusang kinakaharap nila pagka nakita yung nagkulang? Ang aming pupwedeng gawin kasi ay una, mag-impose ng penalties, fines and penalties, and at the same time, kung talagang malala ang naging violation, ay pwedeng humantong sa pag-revoke ng kanilang lisensya or certificate of compliance. Bete naman sigurong pagka nagkulang at napatunayan nagkulang nga, yung penalty nasisingilin sa kanila ng ERC, baka naman pwedeng ibalik sa customer yun, Oh, di ba? parang Weng? refund ba? Parang refund. Oo. Meron bang ganun, Oo. attorney? Ang sa atin kasi ang fine is napupunta sa gobyerno. Pero meron nga mga panukala diyan na pending sa Senado na kung saan yung penalty sa halip na ito ay ikonsidera na penalty, parang ito ay remuneration or compensation dun sa mga na perwisyo kung sa tuwing magkakaroon ng ganitong pangyayari ng outage, etc. So ito ay nakabase kung anong mangyayari sa itong mga pending na bill sa Kongreso. Alright. Pero ang kailangan natin yung solusyon na agaran eh. Kailan niyo Oo po, nga. yung sabi niyo dapat pag-usapan. So kailan niyo po plano mag-usap kayong lahat ng stakeholders dito, attorney? Kasi attorney, mawalang galang na po, no? Opo. Parang siramplaka na pong ERC. Oh, Last oo nga. year, ganyan din po Naiintindihan ko. ganyan din po sinabi sa amin ni dating ERC chairperson Oo. Mona Lisa de Malante. Yes, Di oo. ba? Naintindihan ko po. Mm. Kasi taon-taon nga talaga nangyayari ito at Yes. kailan ba matatapos na magkakaroon tayo ng summer na walang magiging aberya. At talagang kakailanganin ang karagdagang supply. At saka, Of course, kakailanganin na nakahanda yung ating mga pulisiya at mga regulasyon nang sa ganon ay mahikaya talaga yung pamumuhunan sa karagdagang supply. At the same time, doon sa
sasaayos ng transmission at saka distribution services para sa ating mga generation companies at sa mga consumers. Yes. Okay, ito Tama lang, lang, Weng, kasi sa akin ako malapit na ako maghinala. Yun. Ah, Tatanungin ko nga sana kay Chairman. ano? Wala po ba kayo nakikitang indikasyon na, sabi nga ni Joel, nagkikindatan yung mga yan? Kikindatan eh. Kasi dati, Chairman, ilang taon na nakakaraan, biglang ganyan din, sabay-sabay. Nagkaroon ng mga brownout rotational, Joel. Tapos biglang tumaas ng singil sa kuryente, Chairman. Ang convenient excuse, Oh. mainit ang panahon. Yes. At Oo. Kulang ang Oo, supply. hindi natin dinidiskwento yan na po pwede kasi talaga na kapag may ganitong na abnormal na sitwasyon ay pwedeng merong manamantala. Kaya meron naman tayong in place na sa WESM na di tulad nung nangyari nung 2012, 2013 na biglang nagsipaan ang presyuhan sa WESM dahil nga talagang ang daming naka-outage at nagkaroon ng mga matataas na offers. Ngayon, meron na tayo, since then, nagkaroon tayo ng mga adjustment. Nagkaroon ng lowering ng primary cap at nagkaroon pa tayo ng secondary cap. Kaya ngayon, bagamat pataas ang presyuhan sa WESM, ay hindi talaga ito sumisipa ng napakataas kasi nga ito ay napipigilan ng ating secondary price cap. In the meantime, ano aasahan ng taong bayan? Meron na naman ba tayo mga Yellow, red alert, red alert? Tuloy-tuloy ba itong rotational brownout na ito, attorney? Base sa ibinigay ngayon na update sa amin, yung malalaking planta na naapektuhan ng tripping, yung mga natural gas, ay naka-online na. So, nag-normalize yung supply dito sa Luzon. Of course, mahirap sabihin kasi nga, tulad nung nangyari nung May 13, bigla na lang may nag-out na linya, may nag-out na mga plantang karagdagan doon sa naka-out na, bigla na lang talagang nauubusan ng margin o kaya ay mas tumataas ang demand kaysa doon sa available na supply kaya napipilitang mag-yellow or red alert. No, although hindi niyo hawak ito, no? Palagay ko ito'y nasa Department of Energy. Pero Weng, ang law of supply and demand, no? Yes. Pagka maraming nagsusupply, mababa ang presyo. Pero pagka kakaunti ang supplier mo o Siyempre. generator mo, mataas ang presyo. Naman. Baka alam nyo ang sinasabi nga natin ang tanging paraan lamang para ma-resolve natin itong problemang ito maglikha tayo ng mga bagong mga planta. Di ba, Dams. Attorney Juan? Another bagong tama sources. yan. Mga additional sources. Kaya lang, meron bang nagtatayo ng mga bagong planta? Baka nagkikindatan lang sila. Hindi. Oo. Pagka nagtayo ng maraming planta rito, Oo. yung mga oligarko na may hawak ng generation, Oo. pinipigilan ng gobyerno na magpapasok ng mga bagong players po dito. Pwede Pati yun. nga yung nuclear hindi na matuloy-tuloy. Dinadala tayo sa takot sa nuclear. Kaya nga Oo. Attorney Juan. Hindi, makikita naman natin kasi ito, we privatized already the power sector. Kaya ang kakailanganin mo talaga ay bigyan ng dahilan itong mga private investor para talagang mamuhunan. Maalala nyo nung ilang taon nang nakakaraan sa Mindanao, nagkaroon din ng kakulangan sa supply. At dahil dito, nakita naman ng mga namumuhunan na mayroong puwang at mayroong basihan kung sila ay mamumuhunan dahil sila ay makapag-ooperate at makakapag-supply doon sa demand. Kaya nakita natin ngayong mga panahon na walang problema sa Mindanao bagamat sila ay dumaan sa panahon na talaga nagkaroon din ng kakulangan ng supply pero ngayon sila pa nga din ang nakakapagbato ng kuryente sa Visayas dahil nga interconnected na sila. So ang ating inaasahan ay magkakaroon din naman ng mga price signals itong nangyayari na magbibigay dahilan para sa mga pribadong mga mamumuhunan na magplano ng karagdagang investment nila sa generation capacity. Pero kakailanganin nito ng talagang malawakang koordinasyon at pagpaplano hindi lang sa mga generation companies na magdadagdag ng supply, ganun din sa transmission. Kasi kinakailangan din naman na mayroong koordinasyon yung transmission at saka yung generation sectors natin pagdating sa pagpaplano. Kasi ayaw naman natin na sige lang ang pagtatayo ng additional capacities, transmission and generation dahil mangangahulugan nito na mayroong karagdagang
mga gastos na ipapasa lang din naman sa mga consumers sa pamamagitan ng singil sa kuryente. Alright, sige. Gusto po namin na solusyon, opo. Attorney Juan. Actually, solusyon dito ay years ago pa dapat kailangan. So, Yes, salamat tama. po. Pero Tama. Weng, dapat simulan na ngayon. Kung di Naman. nasimulan ng mga previous years, ngayon Naman. simulan na. Oo. Para Yes, tama, Joel. next year, sir, hopefully. Wala na sanang ganito. Hindi na Oo, namin kayo interview sana nga, tungkol sana dito. nga. Oo, dapat patay ginagawa na nga talaga ngayon pa lang yung pang matagalang solusyon. Chairman, salamat. Mag-ingat Asahan ka. po namin yan sa inyo, Chairman. Maraming, Thank you. maraming salamat, Morning. Joel at Weng. Magandang umaga. Thank you. Attorney Francis Juan, Chairperson, Energy Regulatory Commission, mga kapuso. Yung matalo ko pa. Hinihilingan, walang pinoprotektahan.